Tumunog ang mga sirena sa Eilat, ang pinakatimog na lungsod ng Israel ngayong umaga dahil sa drone na pinakawalan ng mga Houthi mula Yemen. Nasabat ito ng air defense ng Israel at walang naiulat na nasaktan o nasira. Nangyari ito isang araw matapos maglunsad ng dalawang ballistic missile ang grupo patungong Israel na nasabat din. Kaya Mr. Reg, halos 100% ng anumang pinapaputok ng Houthis ay nasasabat ng Israel. Pero kailangan pa rin tumugon ng Israel dito. At nakita natin na matagal na hindi umaatake ang Israel sa Yemen. Ano nga ba talaga ang estratehiya ng Israel doon? At pati na rin ang hindi pagkomento ng IDF tungkol sa mga tuloy-tuloy na pag-atake mula sa Yemen. Ang hindi pagkomento ay posibleng ibig sabihin ay bukas pa ang lahat ng opsyon. Oo, pero aminin natin, seryosong kalaban ng Israel ang Iran. Habang nakatuon tayo sa Iran, malinaw na pangalawang prioridad lang ang banta ng Houthi mula Yemen. Noon tumutok tayo sa Lebanon, mas seryoso ang Hezbollah na banta sa Israel kaysa Houthi sa Yemen dahil mas malayo at wala silang mga nakaimbak na armas. Sa tingin ko ngayon, kung medyo matatag ang sitwasyon sa Iran, dumaan tayo sa labanan at ngayon ay mas tahimik na. Ganon din sa Lebanon na parang nagbigay ito sa Israel na mas malayang tugon sa mga Houthis. Hindi rin ako magugulat kahit wala akong impormasyong mula sa loob. Dati ako may access sa impormasyong mula sa loob, pero hindi na ako nagtatrabaho sa gobyerno. Pero sa palagay ko, kung gugustuhin ng Israel na umatake at tumugon sa mga pag-atake ng mga Houthis, posible na mangyari yun na yun dahil mukhang mas kalmado na ang dalawang iba pang mga front. Salamat, Mark Regev, dating embahador ng Israel sa UK at dating senior tagapayo ni punong ministro Benjamin Netanyahu sa iyong mga pananaw. Ikinaagalak ko po, sir. At ngayon, pupunta naman tayo kay Thomas Junot, professor sa Graduate School of Public and International Affairs sa Universidad ng Ottawa. Ginoong Junaid, pag-usapan natin ang Yemen dahil isa ka sa mga eksperto sa Yemen. Bakit ngayon nagpa siya ang mga Houthi na sumali sa labanan, kumbaga laban sa Israel, at ano ang inaasahan nilang makuha mula rito? Sa palagay ko, sa ngayon, limitado pa ang pagsali ng mga Houthi sa labanan at mukhang ito ang isa sa kanilang mga punto. Sa pagpapadala ng isa o dalawang missile na madali nasasabat ng Israel dahil sa mas advanced na air defenses at halos walang pisikal na pinsala. Hindi layunin ng mga Houthi na baguhin ang balanse ng kapangyarihang militar sa labanan. Layunin lang nilang magpadala ng mensahe sa sarili nilang mga tao, sa reyon, na sila ay aktibo sa tinatawag na paglaban sa Israel, pero pati na rin na sila ay umiiral na may kakayahan silang tumulong sa laban kontra Israel. Senyales din ito sa Estados Unidos na maaari nilang ipagpatuloy ang pagharang sa Red Sea. Na kung talagang ipagpapatuloy nilang kanilang mga pag-atake, hindi laban sa Israel, kundi sa Red Sea, na kapag pinagsama pa ito sa pagsasara ng Strait of Hormuz at Persian Gulf, mas magiging malaki ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya, hindi lang sa Israel. Ang issue ay sinabi kahapon ni Ismail Khan, yung commander ng IRGC, na may koneksyon sa pagitan ng mga nangyayari sa Red Sea, Bab al-Mandab at syempre sa Strait of Hormuz. Ito na ba ang bagong paraan ng pressure ng mga Iranians sa Amerikano? Dapat ba nating asahan ang pag-atake sa mga barko sa Red Sea dahil wala pa nito? Hindi ako kumbinsido na may pag-atake sa barko sa Red Sea na yon. Sa palagay ko, nais lang ng Iran at Houthi magpadala ng mensahe na posibleng mangyari ito sa inaharap. Alam ng US at nating lahat na kung mangyari ito muli, malaki ang magiging kapalit. Sa ngayon, nagdududa pa rin ako. Hindi ko masabing 0%, pero duda ako na mangyayari ito. Sa tingin ko, mensahe ng Iran ay ang pagkakaisa ng mga prente. Ito yung ideya na lahat ng mga prente, Iran, Lebanon, Yemen, Gaza, ay magkakaugnay. Madalas subukan ng Israel na paghiwalayin o ihiwalay ang mga lugar na ito. Halimbawa, tinatangkang paghiwalay ng Israel ang negosasyon ng US at Iran kaugnay ng digmaan sa Iran at Lebanon. Nais ng Iran na konektado ang lahat ng prente at lugar ng labanan na ito. Sa pagpapadala ng misil ng mga Houthi, ipinapakita nilang iisang malawak na lugar ng labanan ang Lebanon, Iran, Red Sea at Yemen hindi magkakahiwalay. Marami pang ibang kalahok dito.
At mahalaga ring banggitin ang mga Saudi na gumagamit ng East-to-West pipeline. Ang pag-atake sa mga barko sa Red Sea ay halos pumipigil sa pagbenta nila ng lanis. May kasunduan din sa pagitan ng mga Houthi at Saudi. Ano ang dapat asahan mula sa mga Saudi kung mangyari yon? Kaya malamang merong isang uri ng kasunduan sa pagitan ng Saudi Arabia at ng mga Houthi. Hindi natin alam ang eksaktong mga kondisyon ng kasunduan yon. Ang alam natin ay ang digmaan sa pagitan ng Saudi Arabia at ng mga Houthi ay technical na hindi pa tapos. Pero mula noong 2022, kaya mahigit 4 na taon na ngayon, ito ay nasa napakababang antas na lang. Talagang nakontrol na ito. Gusto Saudi Arabia na manatili ito ng ganito. Talagang ayaw ng Saudi Arabia na muling buksan ang labanan nila laban sa mga Houthi dahil abala sila sa prente sa Persian Gulf at sa Iran. May mga balita na binabayaran ng Saudi Arabia ang mga Houthi para hindi magulo ang sitwasyon, kahit di tiyak kung totoo ito. Kaya ngayon, kung babalikan natin ang desisyon ng mga Houthi na magpakawala ng mga missile sa Israel at ang posibilidad na muling buksan ang labanan sa Red Sea, ito ay isang bagay na talagang gustong iwasan ng Saudi Arabia. Nagpadala ng delegasyon ng mga Houthi ilan araw lang ang nakalipas sa Saudi Arabia para ituloy ang negosasyon. Kaya inaakala ko na bilang bahagi ng mga negosasyon yon, may hiling ang Saudi Arabia na panatilihing kontrolado ang mga pangyayari. Ilang misil sa Israel ay ayos lang pero sana wag nang lumampas pa. Oo, susubaybayan namin ito. Salamat, Thomas Junot, Professor sa Graduate School of Public and International Affairs, University of Ottawa. Salamat.